floor on the I would like to congratulate you for attending our session for tonight. Ayan. So before we officially start, I want to see on the chat. Gusto ko ba makita sa chat, no? Kung paki-type ng hello and your location. Ayan. Okay, so we have Miss Suzette. So good evening. Taga saan po si Miss Suzette? Miss Fred, okay naman yung audio ko, no? Mabagal kasi yung ano eh. Po, Coach. Loud and clear po. Reply. Okay, thank you. Ayan. So ngayon pa lang lumalabas yung ano, replies. Okay, so we have from Davao, we have from Cebu. Okay, so para malaman ko kung may kasama ko dito. Ayan. So we have also Daisy from Fairview. Ayan, so na-miss ko na po si Fairview, no? Actually, Miss Daisy, yung nag-work pa ako sa Maynila. So I'm staying in Fairview. Ayan. So we have also Jermeline from General Trias, Hilda from San Juan, and Melly from Laguna. And we have also Bookkeeper Glenn from Cavite. Okay. Si Mrs. Seth pala, no? From CDO. Ayan. So we have also from Taguig. Okay. So sino po dito yung first time mag-attend ng webinar natin? Kindly type yes para malaman ko if it's your first time to join our session. Okay, so we have Miss Daisy from Pasig, Kathy from Samar, Cabanatuan, Rosemary, we have from Mandaluyong, Rodelio. Okay. So lahat ba ay nakapag-attend na ng webinar before or this is your first time? Ayan, type yes kung first time, type no kung hindi first time. So mag-aantay lang ako ng reply. Ayun, si Miss Melly. So, first time ni Miss Melly. Ayan, so good evening sa mga first-timers at sa mga regular attendees na po natin, no? Okay, so we have Miss Daisy. Ayan, Geraldine. Okay. So Miss Daisy din. Ayun, first time. Okay. So, I'm sure karamihan po sa atin ngayon nanggaling pa sa work or nasa bahay lang nagstay. Okay. Okay, so nice, no? I see people coming from Manila, from Cebu, and Davao. So thank you for being here with me today. Ayan. So welcome sa ating mga first-timers at sa ating mga repeat students. Okay, so yung topic po natin ngayon, no? So medyo challenging. Okay, QuickBooks Online. So I'm sure nakapag-start na po tayo last year. I think that's fourth quarter. Ayan. So meron na tayong getting started. We have also discussed yung how to manually upload bank feeds. Okay. So tonight, it's a continuation. Okay. So it's all about how to categorize the banking feeds. Lalong-lalo na po yung upload na natin ng mga banking feeds. Okay? Sandali lang. Okay, so medyo may adlib lang. Ayan. So, when you open QuickBooks Online, ano yung mafe-feel ninyo? So, pwede ko bang malaman? So, are you confused ba? Are you overwhelmed? Okay. So, if it's your first time, syempre, bago ito sa inyo, no? Or are you confident or stressed? Okay. So, I'm sure, no, most of you would said confused
or overwhelmed, pero normal lang yan. Okay? So, remember, hindi ka po ay behind or you are not slow. So, lalong-lalo na sa mga first-timers, so you simply want to learn a skill that was never properly explained before. Okay? So, ngayong gabi, ayan, ipagpapatuloy po natin yung discussion regarding QuickBooks Online. So, I'm going to share na my screen. Ayan, si Miss Hilda, confused pa siya. Okay. So, lalong-lalo na ngayon, no? There's a new interface inside QuickBooks. Okay. So, sana excited kayo, hindi yung confused. Okay. So, later on. So, actually, ang ano lang nito is, kailangan lang natin i-explore si QuickBooks para mabawasan yung ating takot. Ayan, yung mga fears natin. Okay? Ayan. So, inside QuickBooks Online, so meron tayong makikita ditong, let's navigate first, no? So, we have here, ayan, we have here the accountant tools. We have here the bank transaction. Okay? So, makikita po natin dito sa gilid. Okay? So, meron tayong, okay. So, this is the name of the, or the business name of the client. Okay? So, papasok tayo. Ayan. So, since we will be discussing about the bank feeds, so after you manually upload yung mga bank feeds, syempre, kinonvert nyo na siya into CSV format and then you manually upload. So, andito na po siya sa ating bank transaction. Okay. So, dito ninyo makikita yan. It's either nasa My Menu, ayan, no? Bank transactions, or ayan. So, pwede din dito. Okay? Ayan. So, dito muna tayo. Bank transaction. Ayan. Okay, disregard muna natin to, no? Okay. So, ang ibig sabihin lang yan, it could be merong error sa connection. Ayan, disconnect. So, usually kasi, yung mga bank accounts, credit cards ng ating mga clients, pwede yan siyang i-connect kay QuickBooks. Okay? Para pag pindot ninyo nito, etong update, so mada-download na lang siya. So, in case na may mga kulang na mga transactions, that's the time for us to manually upload yung mga bank feeds na hindi pumasok kay QuickBooks. Okay? So, ginawa na natin yan, no? Last quarter, kung paano gawin, manually uploading the bank feeds. So, I suggest i-master ninyo yung manually uploading. Okay? Para maging mabilis, lalong-lalo na if you're going to perform the clean up and catch up bookkeeping. Okay? So, kasi, pag once na kinonect yung bank or credit card account sa kanya-kanyang bank or credit card firms, ayan, so, ang tendency lang ni QuickBooks, hindi lahat mahatak niya or maipasok niya. Lalong-lalo na yung mga past transactions. So, may limitation siya. So, it's 90 days. So, anything na beyond doon, no? So, that's the time for us to manually upload. Dahil ang habol natin, kung ano yung pumasok doon sa bank account or sa credit card account, dapat na i-record kay QuickBooks. Okay? Para maiwasan yung mga missing transactions, and aside from that, yung mga doble, no? Yung mga transactions na na-pull out. Okay? Inside QuickBooks. Right? So,
dito natin makikita yung mga accounts, no? So, like this one, so medyo madami, no? Madami siyang bank or credit card. So, meron siyang Amex, aside from meron siyang Chase credit card, meron siyang Chase bank account, okay? Meron din siyang PayPal, ayan. PayPal primary, we have also Amex 31005 and PayPal Mastercard. So si PayPal, it could be a bank account and at the same time, nagpapahiram din siya ng money. So yan, makikita niyo PayPal Mastercard. Okay, so it's either the bank account or the credit card accounts. Okay, so dito natin yan siya makikita. Now, yung lumang interface ng QuickBooks, kung makikita ninyo, for review yan nakalagay dito. But now, ang nakalagay na dito is pending. Okay? Pending. So, ibig sabihin, etong pending na ito na 77, ipapasok pa natin ito kay QuickBooks. Okay? Ayan. So, dito ninyo yan siya makikita, no? So, this is Chase checking 7113. So, this is 77. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ito pa yung for review or ipapasok mo pa kay QuickBooks. Okay. So, ito yung 77 transactions. Okay. Bank fees. Ayan. So, these are all from January 2026. Okay. Yeah. So, it's a combination of spent and receipt. Okay. Yan. Expenses. At saka yung mga deposits. Yan. So, pag sinabi mong posted, ito na yung pumasok kay QuickBooks. Right? So, nasa loob na niya. So, nakategorize na ito. Ibig sabihin, na-identify na ito kung ito ba ay expense or income transactions. When you say excluded, ito yung mga hindi kasali. Okay? So, it could be, dito sa pending, may mga transactions na in-upload or hindi kasali, kaya siya tinanggal. Ayan. So, mapupunta siya sa excluded. Ayan. So, mamaya, no, ipapakita natin paano siya gagamitin. No? Okay. So, eto naman, as you can see here, meron tayong search tab. Okay, so if we're going to search, let's say, a certain page name, no? Halimbawa, Apple. Ayan. So, hanapin niya dito sa mga bank transactions kung saan dito under kay Apple. Ayan, no? So, katulad nito. So, ito yung mga transactions. Okay? So, when you say here, sa dates naman, kung halimbawa, so since lahat ito ay January 2026, let's say you're going to filter this one from January 1, let's say hanggang January 5, o example lang, para makita lang natin. Okay? O, yan. So, from January 1 to January 5, so ito lang yung transaction. Okay? So, kung halimbawa, alisin natin itong kay Apple. Tingnan natin. Okay. So, ito naman yung mga transactions from January 1 to January 5. Okay. Kasi kanina, meron tayong nilagay na Apple. Okay. Kaya, nag-iisa lang yon. So, unlike ngayon, tinanggal natin kay Apple. So, ito yung mga transactions from January 1 to January 5. Okay. So, you can customize the date. Now, here, may makita tayo ditong all transactions. Ayan. So, kung click nyo yung drop-down menu, so meron ditong money in. So, let's try. Money in. So, dapat receive lahat. Okay? So, these are deposits. Ayan. So, eto naman is kung money out, lahat naman yung mga transactions na nasa spent side. Okay?
Then you can see here, etong gear icon, no? Malaking tulong to. So if you're going to click this one, let's say, kung gusto ninyo, yung page size, like 75 transactions per page, okay? So you can choose that one. Yan. Or, pwedeng 100 transactions per page, pwede din. Okay? So kung i-choose natin yung 50, so per page, ayan, no? So, magiging 2 pages na siya. So, page 1, that is 1 to 50, okay? And then, yung page 2, 51 to 70, okay? Ayan. So, let's make this 100. Okay. So, etong gear icon, no? Malaking tulong to. Okay, so yung may mga changes na talaga siya. So, if you're going to include columns like check number, okay? So, i-uncheck nyo lang yan. Ayan. So, files, feature, ibig sabihin, if you're going to attach files, okay, then you have also request. So, titingnan ninyo every time na, ayan, okay, request more information, ito yung attachment, okay? So, if you're going to remove that one, ayan. Then, syempre, importante itong from and to. So, this is the payee's name. It's either the vendor or the customer name. Okay? And then, aside from that, you show amount as spent and received. So, mas maganda, no? Katulad ko, mas gusto ko yung nasa-separate yung spent and received or yung positive or negative. Okay, so if you're going to uncheck this one, ayan, so, makikita mo, okay, syempre, may challenge na ako sa aking eyesight. Okay? So, kung hindi ko separate si spent and receive, may tendency na magkamali ako. So, mas maganda na i-separate ko si spent and receive. Okay? So, rather placing one column yung mga positive and negative. So, kung bata pa kayo, syempre, hindi challenging yung yung vision. Okay? So, meron na akong diferensya sa mata, kaya kailangan kong i-separate. Ayan. So, meron tayong spent and receive. So, you can check this one under the gear icon. Okay. Show amount as spent and receive. Okay. So, mas maganda, show full bank description kasi ito yung makapagbigay sa atin ng information about the transaction. And I'd rather encourage you to check this one, copy full bank description to memo. Okay? Parang bago itong alternate row color. I see. Okay. So, may mga kulay. Okay? Ayan. Then, you are good to go. So, aside from that, eto guys, etong group and sort by column. Okay? So, mas maganda din to siya, no? So, you're going to check that one. Ayan. So, i-group niya. Okay. So, pwede niyang i-group by name. Ayan. Kasi ito naka-assign na, no? Okay. So, pwede siyang i-group by rules or walang categorization o katulad nito. So, group niya yung merong rules and then, ayan. Okay? So, may mga rules. So, mamaya, no? Pag-usapan natin ano naman yung significance ng having rules. Okay? So, ayan. So, eto naman, groupings niya ito. Okay? Ayan. So, by group, software, ayan, no? By accounts. Okay? So, you can see that. You can see it here. Aside from that, kung halimbawa, from or to, ayan, i-group niya rin yan. Okay? So, dito, walang pangalan. So, wala ka pang nailagay ng mga customer or vendor's name. Okay? So, blanco pa siya. Ayan. So, unlike here sa baba, ayan, may naka-identify na siya. Okay? Ayan. So, i-click mo lang kung anong column yung pipiliin mo. So, are you going to
group by category, ayan, or by phase name ba, or if you want, by full bank description. Okay. Ayan. No? So, mabilis na lang yung pag-categorize mo. No? Kasi nag-group mo na siya. Masusort na agad siya. Right? Okay. So, balik natin. Nakakatulong yun siya, lalong-lalo na pag mag-batch categorization tayo. Okay? Unlike sa ganito, no? Hindi mo malalaman kung paano yung pag-group para mabilis yung pag-categorize mo. Yeah. So, ipapakita natin yan siya mamaya. Okay, so let's go with this one. So, pag may makita kayong ganito, etong star, something star, okay? So, ibig sabihin, si AI ang nag-suggest niyan, no? Ayan, no? Okay. So, pag ganito, first time yan, naipasok yung transaction. So, may tendency yan si QuickBooks na mag-suggest, okay? Dahil may AI tool na si QuickBooks, ayan. So, magsasuggest na siya. No? So, just to make sure na tama din yung categorization, no? Okay. So, unless if it's not clear to you, then ask your client. Okay? Ayan. So, pag may makita ka ganitong star or somewhat dot, okay? So, that's for AI. Okay? The rest, meron tayong mga rules. Ayan. So, mas maganda, meron ng rules para mabilis na yung pag-categorize. Okay? So, malaking factor na yung meron ka ng rules. Para every time na papasok yung bank feeds, and then, merong common character like yung name, no? Halimbawa, nakagawa ka na ng rules for Starbucks that is intended for meals and entertainment. So, pagpasok ng mga Starbucks na transaction, so automatic, pwede mo na siyang ipasok. Okay? Ayan. So, aside from that, kung halimbawa man, para mabilisan yung pag-categorize mo ng transaction, so unang-una, okay? So, i-check mo muna yung mga vendor's name. Okay? So, hanapin muna natin dito. Okay, nasa expenses and bills. So, you have the vendors. Ayan, so naka-open link ako. Okay. So, para makita ko kung may mga history ng transactions, right? So, katulad nito, meron na siyang na-assigned. Ayan, no? Okay, so unlike here, wala pa. Katulad nito, no? B and H photo. Okay. So, I'm going to group this one para mabilis. Okay. So, hanapin ko si B and H. Ayan na. So, ang ginawa ko, dito ako sa full bank description. Okay. So, para nag-group na siya. Okay. So, katulad niyan, may Adobe. Ayan. Okay, let's go with B&H photo kasi wala pa siyang vendor. Okay? So, pwede mo yan siyang i-click. So, let's say this is software subscription tools. Remember, etong business na ito ay digital marketing agency. So, ibig sabihin, nag-offer sila ng marketing services. Okay? So, let's say, merong business owner, gusto nilang i-promote ang kanilang business. So, etong client na ito, they offer digital marketing services. So, may it be SEO, may it be Facebook ads, okay? Kasi syempre, if you want to promote your business, kailangan ng marketing, right? You have to be very visible online. So, yung iba, nag-run ng Facebook ads, Google ads, TikTok, ano pa ba? Okay? So, ito yung siniserve ni client.
no? Digital marketing agency. So it's more on the services. So wala tayong inventory dito. Right? So, ayan, no? Katulad niyan. B&H photo. So, ito yung suggestion. Kasi nakikita niyo dito, meron siyang may dot. Okay, may dalawang maliit at saka may isang malaki. So, ayan. So, pag merong ganyan na icon or let's say a symbol, ibig sabihin, magsasuggest na yan si AI kung ano yung category na gagamitin. Okay? So, since wala pa itong vendor, so we're going to add new. So, ang ginagawa ko, kinokopya ko yan. Okay? So, para mabilis. Kasi, pag nag-create ka na ng vendor, lalabas na yan siya dito sa listahan. Okay? So, it will be easier for you in the future kung may mga common transactions pertaining to B&H, madali man nang malaman kung ano yung category ang ginamit. Okay? So, lalong-lalo na pag mabilisan yung clean up and catch up, okay? Restricted yung time. Let's say, merong prospect, binigyan ka ng time frame within 1 week or 7 days lang. Pag mabilis ka, pag alam mo yung mga strategy, isa ito sa dapat mong gawin. So, you assigned a phase name, may it be vendor or customer. Okay. So, ngayon, dahil wala pa si B&H, so, check natin. Okay, so wala pa. Right? Ayan. Okay. Ayan. So, you're going to click save. Ayan. So, this is an expense. And then, let's say this is software subscription tools. Ayan. Okay. Then, after that, you post this one. Okay? So, meron ka ng pangalan, phase name, and then software subscription, and then this is an expense. Ayan. Now, dahil paulit-ulit naman yung transaction, mas maganda na gumawa ka ng rules, right? So, let's say we're going to create rules for here. No? So, meron nakalagay dito is create rule. Ayan. So, you're going to click that one. So, mag-a-assign ka ng pangalan, no? Let's say B&H. Ayan. So, this is money out. So, you can choose all bank accounts. So, anything about B&H photo will be classified as software tools. Pwede din. Or, pwede mo rin siyang gawing exclusive lang muna kay Chase Checking 7113. Okay? So, pwede mo naman yan siyang i-edit, no? Okay. Okay. So, bank text contains B&H photo. So, this is software subscription. So, ilalagay ko dito yung base name. Ayan. So, nakasave na siya. And then, and remember guys, etong automatically confirm, wag nyo to siyang i-auto-add ha, para meron pa kayong room to review. Okay? So, para meron pa kayong, pwede nyo pa siyang i-review. Ayan. So, this is Chase Checking. Okay, B&H. Click existing, bank, and then you click save. Ayan. So, ayan, lumabas na siya. So, nakita na ninyo? So, meron na siyang rule. Okay? So, mabilis na siya. Okay? So, you're going to click that one, and then after that, you click post. So, that is January 6. Ngayon, yung na-click na ninyo ang post, papasok na siya dito sa posted. So, makikita nyo na yan dito. So, we're going to
Ayan, hanapin natin si B and H. Ayan, ayan na si B and H. Okay? So, meron na siyang rule. So, may mga instances na magkamali ka. So, meron naman nakalagay dito na undo. This one. Okay? So, pwede mo yan siyang i-undo. So, click mo lang yan. Magbabalik na siya dito sa pending. Okay? Ayan. Nasa pending na siya. So, kung halimbawa naman, etong transaction na ito ay non-existent. So, you can click this one and then exclude. Okay? So, mapupunta siya dito sa excluded. Ayan, no? Andito na siya sa excluded. Kasi may mga tendency na mag-manually uploading ka, nagkamali, no? Nagkamali ka, siguro dahil nagmamadali or yung pag-batch manual uploading mo, mali yung date. So, hindi talaga yan maiwasan, lalong-lalo na if it's your first time to do that one. But it's okay, no? Okay lang yan magkamali. Ang importante lang is, alam mo lang kung paano gawin, no? So, pwede naman siya kumbaga pa, pwede naman siyang tanggalin. Ayan. And then, if you found out na ito pala ay kasali, so you can undo that one. Babalik na naman siya dito sa pending. Okay? So, asan na ba si BNH? O, eto na siya. Ayan. Ayan. So, pumasok na siya dito. So, ibig sabihin, pag sinabi mong posted, nasa loob na siya ni QuickBooks, maging part na siya sa reporting. So, may it be balance sheet ba or profit and loss, no? Depende sa transaction na yun. So, importante, makategorize natin ang mga transactions under pending tab. Okay? Ayan. So, dapat everyday maipasok mo yan para hindi ka tambakan kasi mahirap yung at the end of the month, meron pa ditong 200 pending transactions. So, hindi accurate yung report, no? So, maghahabol ka pa, magkakamali ka pa. So, make it a habit even 5 minutes a day, kahit 1 or 2 or 3 transactions, ipapasok mo na siya. So, pag merong transaction na hindi clear sa'yo, don't forget to ask that to your client. You submit a spreadsheet or an Excel. Okay? So, kung pwede, kopyahin mo yan, ilagay mo kung anong account, importante yan, no? Let's say, if this is coming from Chase Checking 7113, ilagay mo dun sa spreadsheet, date, the bank description, if it's positive or negative, okay? Or kung pwede kasali pa talaga doon yung yung bank memo, importante yon. Lalong-lalo yung mga checks kasi dito kasi sa QuickBooks, ang nakalagay lang ay check, no? So, kulitin nyo si client. Huwag kayong matakot mangulit kay client. Okay? So, ano lang, maging thoughtful ka lang din kay client na, client, we have to address this, okay? Na kung anong klaseng categorization ito kasi nearing na yung month end. So, mag-cramming na tayo. Sayang naman. Right? Okay. So, yung mga uncleared transactions, yung mga uncategorized, ay ano ba ito? Hindi ko to alam. Ito bang ATM withdrawal? Is it personal or gagamitin ba ito sa pagbayad ng business expenses? Then, you ask your client. Okay? So, client, is this personal? Is this business expenses? Okay. Ayan. Okay, so kuha ba natin, no? So, yung mga unclear transactions, yung mga problematic or uncategorized. So, don't forget to send that one an email to your client. Yan. And then, make follow-up. Huwag tayong matakot mag-follow up kay client. Okay? So, i-habit natin yon. Gamitin ninyo lahat ng medium of communication. So, saan ba kayo nag-uusap? Facebook? LinkedIn ba? Okay?
or bi-weekly ba kayo nagzo-Zoom meeting? Ayan. So, wag nyo antayin yung Zoom meeting ninyo, no? Kumbaga pa as early as possible, ma-address na yon. Kasi, tatambakan na kayo. Mahirap yon. Right? Ayan. So, yun lang, no? Anuhin ninyo yan kay client. Okay. So, aside from that, etong, let's say, naka-group and sort by column. So, maging madali na yan sa inyo pagpasok ng transaction. Okay? So, katulad nito, naka-AI siya. So, I'm not sure kasi wala siyang rule. So, para sa akin, mabilis na yung my rules, no? Kasi meron ng historical transactions. Okay? So, para mabilis, ayan, no? Madali na lang. So, ipang-check mo na lang yan siya. Para hindi pa isa-isa yung pag-click mo, you can do like you click Shift T and then pindutin nyo yung last na box. Ayan. Okay? Then, you are good to go na. Okay? So, you post. So, ibig sabihin, papasok na siya. Okay? So, aside from that, ayan. So, if you're going to group, kung ano yung may mga rules. Ayan. So, dahil yan ay walang mga rules, okay? So, kung halimbawa, ipapasok mo na yung lahat na may mga rules, no? Mabilis na siya, right? So, eto, i-click mo na lang yung may mga rules. Okay, kasi naka-group na siya. So, katulad nito, you click Shift and then click the last box. Ayan. Okay. Kasi ang pinakamatagal nito pag nag-clean up and catch up kayo, sa client mo ay yung masyadong maraming transactions. Tapos, hindi pa alam kung anong category. Right? Siyempre, i-check mo rin dito sa ano. Now, speaking of categorization, so makikita natin ito, etong mga accounts na ito, dito sa ating chart of accounts. Okay? So, ayan. So, before you create new one, check nyo muna yung chart of accounts. Kasi, magke-create ka ng office supplies expense, yun pala, meron na pala ditong nakalagay. Okay? So, this is the chart of accounts. So, ito yung pinaka-importante, the backbone of this reports, no? So, we have the balance sheet, we have the profit and loss reports. So, ito yung backbone. Siya yung nag-group, nagka-classify, whether yung transactions ba ay under balance sheet or the profit and loss. Okay. So, kung makikita nyo dito, meron tayong mga bank accounts. Ayan, no? Naka-classify yan siya per account type. So, you have receivables, you have other current assets, you have also the liability portion. So, katulad ng accounts payable, yung mga credit cards. So, utang yan siya. So, that's part of liability. And then other current liabilities, then we have also long-term liabilities, and then the equity. So, after na ng equity, dyan na yung papasok yung mga income accounts. Okay? So, i-classify nyo rin kung if there is sale of service or if it's service or a combination of service and selling product. Ayan. Then, after your income account, ayan. So, lalabas na dito yung ating expense accounts. Okay? So, kung nakikita nyo, meron ding mga sub-accounts. Ayan. So, siguro i-discuss na natin yan later, no? Yung paano mag-create ng sub-accounts under the parent account. Okay? Ayan. So, expense account na siya. So, dito natin yan siya ginagamit pag mag-categorize tayo under the bank transactions. Remember, etong bank transactions na portion,
ito yung, what we call this one, yung pinaka-bulk ng work natin as a bookkeeper. Okay? Kasi, dito natin makikita yung mga transactions. So, we all know na lahat online. So, yung mga business owners, basically, gumagamit ng bank account and credit card. Kaya nga, pag mag-reconcile tayo, hinihingi natin yung mga bank statements and credit card statements. Coach, paano yan? May nakalagay ng mga transaction, no? That is not an assurance. Yun bang pag-connect natin sa mga bank accounts, credit card accounts na ito sa kanilang bank or credit card firms? Kasi si QuickBooks, may tendency yan siya na pwedeng pag-update mo, pag-update mo, may tendency siya na it's either mapupull niya lahat ng transactions, yes. Pwede ding may problema sa connection, so may tendency na may mga missing transactions, pwede din. And aside from that, kung may problema din sa connection, magdodoble din. Okay? Kaya nga kailangan natin yung mga statements para ma-validate or ma-verify natin whether yung mga transactions na yon ay nagre-reflect talaga sa balance, sa bank statement or sa credit card statement. Okay? So, dyan na yung papasok yung reconciliation na tinatawag natin. Okay? Kaya nga napaka-importante yung reconciliation kasi para maiwasan yung hindi na i-record yung mga missing at saka yung na-i-record yung mga double transaction. So, hindi yan siya maiwasan. Okay? So, may mga glitch. So, kailangan talaga natin ang reconciliation. So, you always explain that to your client. Na reconciliation is very important. It's because pwedeng understated yung net income or overstated. So, in effect, meron siyang factor sa pagbayad ng tax, no? It's either overpayment or underpayment ka sa pagbayad kasi bottom line yan is net income. Okay? Kaya stress out nyo yung importance ng bank reconciliation. So, in another one is etong transaction type na ito, so it's either expense or check or transfer. So when you say transfer, ibig sabihin, halimbawa, ito. If it's this one, etong auto earners, no? Halimbawa, 148.08. Okay, so if you found out na this is a transfer, so money out from 7113, tapos pupunta siya doon sa PayPal 148.08. So that is also a transfer. So we will discuss that later, no? On other webinar series natin kung kailan natin masasabi if it's transfer, ayan, okay? Kasi may mga tendency na yung ano tawag nito? Yung money out ng isang bank that is money in from another bank. Okay? So, nag-transfer lang siya ng amount. So, hindi natin siya ma-consider as an expense, but it's only a transfer. Let's say, case checking 7113, kinuha niya itong 148.08, nilipat niya lang kay PayPal, example. So, yan, hindi yan siya expense. That is only a transfer. Okay? So, gagawa tayo na example niyan, no? Kailan natin masasabi na it's a transfer. Kumbaga pa, kay 7113, debit siya, credit naman siya doon kay PayPal. So, kay Chase Checking 7113, it's a deduction, pero kay PayPal, it's a deposit. So, that is a transfer. So, kay PayPal, hindi siya income, right? Kasi transfer lang siya. Kay 7113, hindi din siya expense kasi transfer lang din siya. Okay? Yan. No? May mga ganun na instances. Right? Okay. So, tatandaan natin, pag merong ganito, ayan, so, meron siyang AI suggested account. So, syempre, kailangan din natin i-check
Okay? So, ayan, no? Top suggestion. So, meron siyang sinasuggest na account title. So, otherwise, kung may mga historical transactions, so ang gagawin mo lang, kunin mo lang yung, what do you call this one? Yung payee's name. So, pwede mo yan siyang hanapin dito sa vendor. I-search mo kung meron nang naka-record before para malaman mo kung anong categorization ang gagamitin mo. Okay? So, I think itong Google Workspace, meron na ata ito. Tingnan natin. Okay, wala pang Google Workspace. Okay. Ayan. So, nakalagay dito is software subscription tools. So, yan yung mga ginagawa ko, no? Kung if it's, let's say, wala pang may naka-assign na account title. Ayan, tinitingnan ko dito sa historical transactions. So, may it be customer or vendor. Okay? Vendor kasi naka-spend pa siya. So, ibig sabihin, labas pa ng pera. So, that's something to do with expenses. Ayan. So, yung mga withdrawals, ATM withdrawals, you ask that from your client kung ano ito ng mga withdrawals. Okay? So, kaya ang present ko na example ay service kasi madali pa lang siya maintindihan. No? Unlike yung mga e-commerce, ayan, so dahil marami pang mga newbies, ayan, gusto pang explore itong QuickBooks Online, so mas maganda mag-start muna tayo sa mas madali. Ayan, yung madaling maintindihan. Okay? So, sa kanila lang yung mga complex na mga transactions. So, ayan, no? Next meeting, we can go with PayPal. Okay? So, yung mga news sa PayPal, dahil very challenging din itong si PayPal. So, PayPal is also a bank account. Kaya lang meron siyang feature na unique, no, compared to a bank or credit card. Yan. So, we can also discuss that one. So, same with the transfer. Okay? Kasi usually, lumalabas itong transfer ng amount from one bank to another account. Okay? Lalong-lalo na kay PayPal. Okay? So, we will discuss that one sa ating webinar series. Okay? PayPal, katulad nito. So, I think this is a transfer. Ayan. Mas maganda kasi meron tayong um, bank statement, no? So, let's try this one. Katulad nito, no? 50, January 5. So, if this is PayPal, January 5, tingnan natin. PayPal credit card. January 5. Ayan, tingnan natin dito. Kaya lang, wala siyang transaction. Okay. So, hindi pa nakakonect si PayPal. Ayan. So, hindi natin malalaman kung yun bang PayPal na nakalagay dito ay this is a transfer. So, more or less, ganyan yun siya, no? Pag meron tayong makikita sa bank statement na may transaction regarding PayPal, so that is also a transfer. Ayan. So, antayin lang natin yung statement para ma-validate natin kung eto bang mga amount coming from 7113 na ipapasok natin kay PayPal ay transfer. Okay. So, siguro sa next meeting, ayan. So, i-secure natin yung PayPal and bank statement. Ayan. That is also another discussion natin. Okay? So, don't forget to create rules. Katulad nito. Ayan, no? So, para mabilis yung pag-categorize mo.
So, mas maganda talaga na meron ka ng, ayan, rules. Okay, so it's easy for you to post transaction. And then, if you are going to manually upload yung bank feeds, dapat per month ang gagawin mo. Gawin mo siyang by batch. Huwag yung, let's say, you're going to work out 2025, tapos the whole 2025, ilalagay mo na agad, i-upload mo na siya one time big time. May tendency kasi na magkamali ka. Okay? So, mas maganda yung by batch. So, after mo matapos si January, go with February, hindi yung the whole 2025. Okay? Para meron ka pang room to check, no? In case na pagkakamali. Okay. So, siguro, what do you call this one? Let's also have a session. Yun bang parang sa sample case study tayo regarding clean up and catch up. Okay? So, magbigay lang siguro tayo yung iilang transactions lang. No? Huwag yung per month ay 100 transactions. Siguro, let's have an example of at least 20 transactions per month. Okay? And then, do it for 6 months. Or 10 transactions per month, do it for 6 months. Okay? So, para malaman natin na ganito pala ginagawa itong pagka-catch up and clean up. Okay? Hanggang sa maproduce na natin yung profit and loss and the balance sheet statement. Okay? Ayan. So, for those who are just starting pa to explore itong online bookkeeping, okay, so meron tayong merong free na, and ilalagay ko na lang sa chat box. So, pwede kayong, you can join the free membership. Or free access. Ayan. So, hinahanap ko. So, ilalagay ko na lang siya sa chat box. Ayun. Okay. So, you can join here. Ayan. For free access, lalong-lalo na yung sa mga bago pang pumasok sa TSBOB, and you want to know more about what is online bookkeeping and how online bookkeeping works. So, meron din tayong mga bonus lessons. So, you can go here, this link. Ayan, guys. So, tinype ko na siya. So, that's for free. So, you will have a free access. So, parang meron kang sariling student portal, no? Okay. Ayan. Okay. So, you can go to that link. And then have that free access. So, may sarili kang student portal. Okay. So, use your name, your email address to have that access. And then, you will receive the free resources na. Okay? So, ayan. Okay, so that's it. So, if you want to learn more about online bookkeeping, so abangan nyo lang yung mga free webinar sessions natin. I think next will be January 30. So, it has something to do with the client getting process. So, siguro mga February, ayun, magre-resume tayo for QuickBooks Online. And then, abangan nyo rin, no? Yung mga iba pang mga free webinars inside TSBOB community. Okay? So, if you want to have that free student portal access, yan, kung gusto niyo malaman kung ano ba itong online bookkeeping, okay? You can go with that link. Yun, nilagay ko na siya sa ating live chat session. Okay? So, ayan guys. See you again next webinar session natin. So, that will be January 30. Ayan. So, let's make it Friday, no? Para
at least medyo relax na, lalong-lalo na yung may mga work pa, no? Yung mga corporate work. So, yes, you can explore that free access. Okay, so that is all free, no? Mayroon din tayong mga free resources. Okay, so thank you guys. See you again. Bye-bye and happy weekend.